Magandang araw sa inyong lahat, maligayang pagdating sa Drin Success Fuel Channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanteng libro na pinamagatang I Will Teach You to Be Rich ni Ramit Sethi. Kung ikaw ay nasa isang cozy coffee shop at umiinom ng iyong paboritong latte at may kaibigan kang dumating at napansin ang libro sa iyong mesa, tiyak na magiging interesado siya sa kung ano ang laman nito. Kaya't simulan na natin ang kwentuhan. Alam mo ba, ang librong ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol sa iyong mga pananalapi sa isang practical at walang nonsense na paraan. Ang sinasabi ni Ramit Sethi ay hindi mo kailangang maging financial expert o maging sobrang kuripot para maging mayaman. Ang tunay na yaman ay nagmumula sa paggawa ng matalinong desisyon sa iyong pera at pag-a-automat ng iyong mga pananalapi upang makapag-focus ka sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Isipin mo si Sarah, isang kaibigan natin na palaging nagrereklamo na wala siyang sapat na pera. Pero, alam mo ba na gumagastos siya ng $10 sa lunch araw-araw? Yan ay halos $200 sa isang buwan. Ang mungkahi ni Sethi ay, bakit hindi niya subukang magbaon ng lunch ng ilang beses sa isang linggo at ilipat ang nasave na pera sa isang high-yield savings account? Pero hindi lang ito tungkol sa pagbabawas ng gastos. Tandaan mo si Tom na bumili ng mamahaling gitara. Maraming nag-isip na siya ay baliw. Pero ang totoo, nagtipid siya sa ibang bagay na hindi niya naman pinahahalagahan, tulad ng kanyang cable subscription at pagkain sa labas. Kaya naman, nagkaroon siya ng pondo para sa bagay na tunay na mahalaga sa kanya. At huwag kalimutan si Mike. Nagsimula siyang mag-invest ng $50 bawat buwan sa isang low-cost index fund noong 22 anyos siya. Ngayon, 10 taon na ang lumipas, mayroon na siyang magandang investment portfolio na dahan-dahang lumalaki. Ang punto dito ay, nagsisimula ang lahat sa maagang pag-invest, kahit gaano kaliit ang iyong simula. Ang diskarte ni Sethi ay tungkol sa pag-set up ng mga sistema na magtatrabaho para sa iyo. Parang noong nag-set up ka ng automatic bill payments at napagtanto mong ang gaan ng pakiramdam mo dahil hindi mo na kailangang isipin pa ang mga ito. Ganito rin ang dapat na gawin sa iyong mga ipon at investments. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman? Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi sa pagkakaroon ng financial freedom upang mabuhay ang buhay na gusto mo. Maaring ito ay ang paglalakbay sa mundo, pagsisimula ng sariling negosyo, o simpleng hindi nag-aalala tungkol sa mga bayarin tuwing buwan. Ngayon, isipin mo si Sarah sa isang family dinner. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang credit card debt at sinasabing hindi ito patas dahil sa mataas na interest rates. Nakikinig ka at naaalala ang isang konsepto mula sa libro. Sinasabi mo sa kanya na madalas tayong nagiging biktima ng ating mga sitwasyon. Madali tayong magturo ng daliri sa gobyerno, sa ekonomiya, o sa ating mga magulang dahil sa kakulangan ng kaalaman sa pera. Ngunit ang totoo, ang pagbibintang ay hindi makakatulong. Ang mahalaga ay ang pagkuha ng responsibilidad sa ating mga desisyon sa pananalapi. Sa halip na sisihin ang mga credit card companies, bakit hindi natin pag-aralan kung paano gamitin ang credit ng tama at maghanap ng mas mahusay na paraan para bayaran ang utang? Ibinahagi mo ang iyong karanasan. Dati, sinisi mo ang iyong mga magulang dahil hindi ka nila tinuruan tungkol sa pag-invest. Pero nang mag-isip ka, napagtanto mong adulto ka na at responsibilidad mo na ang iyong edukasyon sa pananalapi. Kaya, nagsimula kang magbasa ng mga libro, dumalo sa mga libreng financial workshops, at nag-set up ng maliit na investment account para matutunan sa pamamagitan ng paggawa. Ang mensahe dito ay, hindi mo kailangang maging financial expert para magkaroon ng mayamang buhay. Ang mahalaga ay ang pag-unawa sa mga pangunahing prinsipyo, ang pagtuon sa malalaking panalo, at ang paggawa ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong sitwasyon. Ngayon, isipin mo si Alex na palaging kinakabahan sa personal finance. Nakita niyang hawak mo ang libro at nagtanong, kailangan ba talagang maging financial wizard para magkaroon ng magandang buhay? Ngumiti ka at sinabing, hindi. Ang mahalaga ay ang paggawa ng mga matalinong desisyon sa iyong pera. Ang libro ay nagtuturo na hindi mo kailangang maging eksperto sa lahat ng detalye ng stock market. Ang tunay na yaman ay nagmumula sa pag-unawa sa mga pangunahing prinsipyo ng pag-save at pag-invest.
Isipin mo si Rachel na nasa isang restaurant at nag-aalala sa kanyang order dahil sa kanyang budget. Ibinabahagi mo ang konsepto ng conscious spending. Ito ay hindi tungkol sa pag-deprive sa sarili kundi sa pagiging intentional sa iyong mga gastusin. Kaya, mga kaibigan, ang tunay na yaman ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi sa pagkakaroon ng kakayahang mamuhay ayon sa iyong mga halaga at layunin. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay nagdadala sa iyo patungo sa iyong sariling bersyon ng mayamang buhay. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang nilalaman na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aming channel upang suportahan ang aming team. Hanggang sa muli!